Sa isang madilim na silid sa Calamba, tahimik na nakaupo si Pasiano sa harap ng isang lamesa. Abala siya sa pagsusulat ng plano para sa pag-alis ng kanyang kapatid na si Jose. Alam niyang delikado ito, kaya't lihim ang lahat. Sinabi ni Pasiano kay Jose na oras na para siyang umalis. Ayon sa kanya, mas makabubuting hindi muna malaman ni na inay at itay ang tungkol sa pag-alis hanggang siya'y makalayo na. Sa kabila ng bigat sa puso, sumang-ayon si Jose. Alam niyang ito'y para sa ikabubuti ng kanyang kinabukasan. Kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral kahit gaano kahirap ang paghihiwalay. Ipinagkaloob ni Pasiano ang lahat ng kanyang maibibigay. 365 piso para sa mga gastusin ni Jose at ang tulong ni Don Antonio Rivera sa pagkuha ng pasaporte. Ngunit para sa kaligtasan, gagamitin ni Jose ang pangalang Jose Mercado sa buong biyahe upang makaiwas sa mga matang Espanyol. Madilim pa sa labas ng bahay ng mga Rizal. Tahimik ang paligid habang si Jose ay dahan-dahang yumakap sa kanyang mga magulang. Wala silang malay at si Saturnina ay mahimbing pang natutulog. Mahina ang tinig ni Jose nang siya'y magpaalam. Isang bulong ng pusong puno ng pangungulila. Hinalikan niya ang kamay ng kanyang mga magulang bilang tanda ng respeto at pamamaalam. Pagkatapos nito, sumakay siya sa kalesang naghihintay. Si Pasiano ang kanyang naging kasama hanggang Binyan, kung saan siya sumakay sa ibang sakayan patungong Maynila. Sa pantalan ng Maynila, sinalubong si Jose ni Don Antonio Rivera. Inabot nito ang kanyang pasaporte at sinabing ang barkong Salvadora ang kanyang sasakyan patungong Singapore. Nagpasalamat si Jose ng taus-puso. Bagamat lihim ang kanyang pag-alis, mailan pa rin nakapagpaalam sa kanya. Sina Don Pedro Paterno, Jose Cecilio, at maging ang mga dalaga ng Valenzuela na nagbigay sa kanya ng pagkain para sa biyahe. Habang lumalayo na ang barko mula sa pampang ng Maynila, tahimik na pinagmamasdan ni Jose Rizal ang tanawin. Sa kanyang puso, ramdam niya ang lungkot at pasasalamat sa mga taong nagpakita ng malasakit sa kanya. Para silang pangalawang pamilya. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang papel at lapis. Itinala niya sa anyo ng guhit ang tanawin ng Maynila mula sa barko. Isang paalala ng simula ng kanyang misyon.